hindi magsisinungaling ng ebidensya, lalo pat dahil sa ayuda namatay ang isang lola. Hustisya at katarungan ang sigaw ng taga Laguna kay Congressman Dan Fernandez matapos isisi dito ang di umano'y pagkamatay ng isang senior citizen nang dumalo ito sa ayuda ng kongresista. Ayon nga sa full report nilabas ng balita sa kanilang official website, from balita, lola sa Laguna patay sa heat stroke dahil sa pagpila sa umano'y paayuda ni Representative Dan Fernandez. Isang senior citizen ang nasawi matapos ma-heat stroke habang nakapila sa programang inorganisa umano ng mga taga-suporta ni Santa Rosa Laguna, Representative Dan Fernandez sa Cavite, Laguna kamakailan lamang. Ayon sa Facebook page ng Laguna News Update Today, na batay umano sa saraysay ng ilang saksi ay nagsimula umanong makaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib ang matandang bunso ng kakulangan ng ventilation sa lugar. Ilang sandali pa raw ay lumipas ng tuluyan ng matumba at mawalan ito ng malay. Idineklarang dead on arrival ang nasabing matanda na sinubukan pang maitakbo sa ospital. Base sa ulat ng local news outlet, ang biktima ay kinilalang si Zaida, 16 taong gulang, residente ng Barangay Layasin. Ayon umano sa mga kaanak ng biktima, ay napunta raw sa nasabing programa ang matanda matapos na nitong malaman na mula sa umano'y kaalyado ni Fernandez na mamimigay raw ng ayudang pera ang nasabing mambabatas. May ilan daw na nagsasabing pinangkaunan o pinangakuan umano sila na makatanggap ng 2,000 pesos ngunit nasa 500 pesos lamang daw ang kanilang nauwi matapos umano'y ilang oras na paghihintay. Samantala wala pang inilabas sa opisyal na pahayag ang kampo ni Fernandez hinggil sa nasabing insidente. Sinubukan din ng balita na kunin ang panig ng mambabatas ngunit wala pa itong sagot. Bukas ang balita sa kanilang panig. Matapos kumalat ang balitang ito ay tila nagtataka hindi lamang ang mga taga Laguna kundi maging ang marami sa ating mga kababayan na nakabasa ng news report mula sa Laguna News Update Today. Ayon pa sa kanila ay bakit hindi daw nilabas or inilalabas sa media ang nasabing report na tila may namatay na senior citizen nang dahil lamang sa pagpila nito sa ayuda ng nasabing kongresista. Ayon sa shocking revelation, news blackout daw ang nangyari at di umano'y hindi pumayag ng ilang mga taong sangkot sa insidente na kumalat na nasabing balita dahil tila kahihiyan daw ito ng nasabing kongresista na tumatakbong gobernador ngayon ng Laguna. Ayon pa mismo sa isang Facebook post ng Laguna News Update Today, media blackout ipinag-utos si Dan Fernandez matapos mamatay isang senior citizen sa vote buying Cavite, Laguna. End quote. Dahil nga sa naging balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ang hanggang ngayon ay nanawagan ng klarifikasyon patungkol sa balitang ito dahil nakakapagtaka nga daw kung bakit hindi pa naglalabas ng kahit anumang statement ang nasabing kongresista na ngayon ay tumatakbong gobernador ng probinsya ng Laguna. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umanyagan ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Paktay ka ngayon, Stella Kimbo. Mauutal-utal ka na naman ito. Basahin natin mga lods. Stella, pinadadalo ng Korte Suprema. Ipinag-utos ang pagpapatuloy ng oral arguments sa Abril 1, 2 at 3, 2025 at partikular na hinihingi ang presensya ni Kong Stella Kimbo, Chairman ng House Committee on Appropriations. Ay, media pa nga lang, utal-utal ka na. Yung haharapin mo pa ang Korte Suprema. Grabe, alam nyo mga lods, na save by the bell yung unano. Si Zaldico, na-save by the bell. Nag-resign kasi agad siya. At ngayon, ang naiipit si Stella. Patay, diba? And I really like, no, yung proseso na ginagawa sa Supreme Court. Kasi talagang ginigisa, hinihimay nila eh. And excited ako kung paano mautal-utal itong si Stella Kimbo. Sana talaga mabigyan ng hustisya ang pinaggagawa nilang katarantaduhan sa 2025 budget ng Pilipinas. Ang karma di magsaba. Tama talaga yung sinasabi ni VP Inday Sara.
Kasi alam niyo mga Lods, nung kasagsagan pa ng Tuwadcom, di ba? Nung kasagsagan pa ng mga kung ano-anong hearing at kauihan ang pinagagagawa, di ba, ng House of Representatives, kung sino-sino ang mga pinagtatatawag nila. Mga empleyado ng DepEd, sila VP Inday Sara, at kung sino-sino pa na sa totoo lang, nasayang lang ang mga oras nila sa walang kwentang hearing na pinagagagawa no, ng mga kongresista. Pero ngayon mga Lods, dumating na ang karma nila. Sila na naman ngayon ang pinagtatatawag sa Korte Suprema. Buhay nga naman. Ay, Diyos ko. So ngayon, sila na naman itong, di ba? Ang Korte Suprema pinapatawag no ang mga kongresista, sila Stella Kimbo, para magpaliwanag no sa kabulastugan na pinaggagawa nila, lalo na doon sa 2025 national budget natin, yung pag fill in the blanks. Tignan natin, ha? Magaling pala kayo, ha? Ha? Tignan natin kung uubra kayo sa Supreme Court. Heto na, andito na naman si Mr. President. Kunwari, check. Nito, ang puno-puno nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Design flaw. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So, binawasan. Wow. Bakit binawasan? 1 billion para pamura. Para makamura? Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Alam niya eh. Binawasan daw para makamura. Tapos the design is very weak. Engineer yun. Ayan, nandito na naman tayo, Mr. President. Ikaw ba ang tagapagpaliwanag sa lahat ng mga kasablayan na nangyayari? Alam nyo, nakakatawa kasi hindi mo naman na siguro trabaho yan, Mr. President, na mag-explain ka pa dyan. So ano nga ang gagawin? Liable. Well, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Wow. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Wow. Look what happened. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So kasalanan sino nila. liable doon? Province. Hindi, national to, national. Pinagtatawanan pa. Hay nako, Mr. President. Huwag nyo nang pagtawanan. Ayusin nyo na lang. Kinapagtataka ko, niretrofitting yan at nagpa-strengthening pa kayo dyan na ang budget is 274 million. So dapat na-anticipate nyo na yan. At kung anong bigat lang ang kaya ng bridge para walang madisgrasya. I'm really agree sa sinabi ni President Donald Trump. Panoorin natin. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing sex changes on children and Boom. forever ending the lie that any child is trapped in the wrong body. This is a big lie. And our message to every child in America is that you are perfect exactly the way God made you. Amen! 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 Di ba? It's the right way to do, sa totoo lang. Lalo na ngayon mga Lods, no, na sa panahon ngayon na marami na masyadong entitled, marami na masyadong mga consideration, tapos yung iba parang nanonormalize na yung pagsisex change. Although yes, karapatan mo naman yun kasi tao ka, or buhay mo yan. Pero imaginein mo na lang mga Lods, ano ang magiging future ng mundo kung i-allow na lang yung sex change. Lalaki ka, magpapapalit ka ng pambabae na ari, tapos kung babae ka, grabe, ang gulo-gulo na ng mundo. I'm not against LGBTQ community, respect to everyone, pero isipin natin ang future ng mga kabataan at mga susunod na henerasyon. Kasi hindi talaga kaaya-aya na maging normalize na lang yung magpapapalit ka ng ari. Anyway, buhay naman nila yan. 'Di ba? Respeto sa kanilang desisyon. Pero isipin talaga natin ang mga future generations. Makaka-create kasi yan ng confusion.
What if sabay lang sa trend, tapos at the end nagsisi siya, bakit siya nagpa-sex change? Or may mga complications na mangyari sa katawan niya later on, di ba? Kaya maganda na inunahan ng US yan. Galing ni Donald Trump, no? Ang galing niya mag-isip. You vehemently deny ownership sa Digital 8. So who owns Digital 8 for the record? For the record, it's owned, well, I don't know if he wants to be dragged in this thing, in this issue, no? But you can check naman kung sino, sa SEC, kung sino ang may-ari ng Digital 8. Is it someone, a former police officer na involved sa isang serious crime? Hala. Again, check na lang po. Kung sino po yung may-ari ng SEC. One final point, lahat ho ba ito na i-declare nyo sa Pangulo? And moving forward, do you intend to perhaps to preempt further attacks on your reputation and your credibility? Perhaps divest in all your other business interests para hindi na ho maulit ito? Unang-una, wala nga akong i-divest, diba, dun sa Digital 8, hindi nga akin yan eh. The other business The others, you it's own. ongoing. Yun nga yung hindi naging klaro, di ba? I'm going to divest in my other company na may possible lang, pero wala naman din conflict of interest. Kasi, unang-una, restaurant, di ba? Yung isa, leasing company. Wow. So I don't see any... The art gallery. The art gallery also doesn't... It's not a... It's a promotion of Filipino art and culture. Kita nyo mga lords? Ngayon, yung mga pinapalit nila sa pwesto, yung mga niluluklok ni Mr. President ngayon sa pwesto, mga questionable, mga backgrounds. Di ba? And actually, yung kumakalat na issue kay Jay Ruiz, may mga papers pa nga yun na galing kay Maharlika. Grabe din talaga to si Maharlika, no? Talagang makakapag-provide siya ng mga ebidensya, eh. Now, ngayon, nagbabali-balintong na, no? Ang mga sinasabi nila Jay Ruiz. Tignan natin kung hanggang saan nyo mapagtatakpan kung ano ang totoo. Department of Agriculture, pinakakorap na ahensya ng pamahalaan na ayon sa isang ombudsman. Narito news scoop ni Kia Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martires na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Martires, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng korte. Mahigit 1,000 niya ang kasalukuyang sumasailalim sa case evaluation habang mahigit 6,000 ang iniimbestigahan kung saan mahigit 3,000 rito ang nakabinbin pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Courts. Kaugnay nito, ibinulgar din ni Ombudsman Martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority ang pinakakorap na government agency. Binigyang din ng Ombudsman na noong iniimbestigahan nila ang importasyon ng agricultural products, dahilan niya, sapat naman ang supply ng mga ito. Natuklasan nilang mismong mga kawani ng DA ang sangkot sa importasyon. Diba? Partida! Ang DA Secretary nung simula, partida! Ang presidente. Grabe! No, imagine mo, magtataka ka eh. Simula pa lang, ang DA Secretary, ang presidente, pero wala man lang siyang nagawang solusyon sa bilis ng taas ng mga bilihin. Tapos ngayon, pinakakurap pa. Grabe talaga, ikaw na talaga. Baby M. Grabe, nakakatawa talaga mga lods, no? Noong simula, natuwa tayo kasi, di ba, ang presidente daw ang hahawak mismo sa DA kasi marami daw problema. Diyos ko, hanggang ngayon, hindi man lang makontrol-kontrol ang pagtaas ng mga bilihin. Anong klaseng DA secretary yan? Hindi tayo bumibitaw sa ating advokasya ng isang tapat, honest na walang dayaang eleksyon na inindigan pa rin ako. Chairman George Garcia, i-disconnect mo sa internet ang automated counting machines. Gusto natin ipakita sa taong bayan na ang tao at mga Pilipino walang ibang gusto, Chairman George Garcia at ating mga kababayan, mga opisyalis dito sa Pilipinas, kundi ang isang matahimik, tapat, honest at ligtas na eleksyon. Mahirap po bang gawin iyon? Lahat po tayo gustong iyan. Wala pong dahilan para tayo magkasakitan. Hindi mo kailangang pumatay ng tao, manakit ng tao para manalo. Ang posisyon ay bagay lamang na nag-e-exist sa ating daigdig. Okay lang namang matalo, wag nating piliin, hindi worth it
na manakit ng kapwa mo o ng kalaban mo o patay ng kalaban mo para lamang sa isang posisyon. Actually, yung mga taong gustong manakit at pumatay ng kanilang mga kalaban sa politika, sila lang yung taong gustong magnakaw sa gobyerno dahil mas malaki ang halaga ng kanilang nanakawin kaysa sa buhay ng isang tao. Kasi ako, medyo maayos na ako, narating ko na yung gusto kong marating, pero paano ang ating mga kababayan? Sila mismo hindi nila kaya iangat ang kanilang mga sarili dahil sa ating kurap at abusadong gobyerno. Kailangan nila ng tagapagtanggol, ng magdadala sa kanila at walang ibang makakagawanan kundi ang mga taong tapat at ang tanging malasakit lamang ay ang kanilang kabutihan. Katulad ng Alvin Uy dito sa Reyna Mercedes.